BP Sara merong patibong, may panibagong patibong at may panibagong baon na hindi pa inilalabas. Ano kaya ito? Magamang Duterte imbitado na ni Pangulong Donald Trump. Karma ni Romualdez dumating na. At ito, may panibagong fake news na naman na pinapakalat ang ibang mainstream media mapatungkol sa Davao City. Tara't pag-usapan natin. So yan po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ito, grabe no? Pagkatapos nilang guluhin ng Davao, may panibago na naman po silang issue na niluluto para siraan ang Davao City. Anak ng teteng, hindi pa nga kayo nagsusori dun sa unang ginawa nyo. May panibagong issue na naman kayo na ginagawa. Oo, anak ng teteng, buti sana kung hindi kami galing dyan. Buti sana kung hindi kami galing dyan para sabihin nyo yung mga ganitong bagay. At eto, no, BP Sara, meron pang patibong at baon na hindi inilalabas. Ano kaya ito? Sabi po ito ni Professor Malotikia. Oo, ano kaya itong mukhang ito na ba yung bukod pa ata ito sa yung video na sinabi kamakailan lang na hawak ni BP Sara. At eto no, mag-amang Duterte invited ni Trump. Stress na si Marcos Jr. At ang karma ni Romualdez, eto na nga muling nabunyag sa buong Pilipinas. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So eto no, may ipapakita ko sa inyo na panibagong fake news na naman na kanilang pinalalaganap. Kung babasahin natin, ito po globally ranking fifth place for congestion levels. Davao City ranked as the most metropolitan area in the Philippines. Travel times according to the 2028 traffic index. Ito nga sabi ni Doc Lorraine Badoy, wala pong MRT or bus lane sa Davao. No? Dito to naman yun, walang bus lane at MRT sa Davao. Tsaka ito, katangahan talaga. Paano hindi babagal ang sa Davao? Hindi dahil sa traffic, no? Kung hindi dahil hanggang 60 lang po ang takbo ng mga sasakyan dyan. Ganyan po kaganyan po kaganda sa Davao. Hindi po yan kasero yung mga tao dyan. Dahil hanggang 60 lang po ang takbo ng mga sasakyan dyan. Hindi ka pwedeng humarurot dyan. Anak ng teteng naman, ano naman ba itong pa-fake news na naman ninyo sa Davao? Okay, basahin natin yung mga komento dito ng mga netizen. No? Ito Guadalupe Bridge, Davao, Makati City. At ng teteng. Isa ding bayarang media nagpapakalat ng fake news, no? Bayaran ka daw, Philstar. Anak ng tsaka ito that picture is EDSA. Alam nyo to nga, no? Oo, picture tong picture na to sa EDSA to eh. Hindi naman to sa Davao. Gago! Anak ng teteng naman, Sa inyo, kailan nagka-bus lane sa Davao? Kailan nagka-MRT sa Davao? Gago! Halos naikot na namin yung Davao, wala naman kami nakitang ganun. Gago lang.
Ang bobo nung gumawa nito, guys. Ito, fake news talaga itong Philstar. Hawak ni Tambi. May-ari nito. Kaya naman pala eh. Hawak pala ni Tamba may-ari niyan eh. O sabi dito, wow, ganyan na pala ang Davao Now. Kahit traffic doon, di talaga mahanap namin yung EDSA na yan. Gago! Gago ang putik. Totoo naman yung sinabi dito eh. Totoo naman itong sinabi na to eh. Kahit traffic sa Davao, hindi mo makikita yung EDSA doon. At lalong hindi mo makikita yung MRT doon. Anak ng teteng. Anak ng teteng tong Davao na to eh. Yung picture dyan eh sa Guadalupe yan. Bobo. Ay, nako. Baka si Nograles ang nag-survey niyan, sabi ni Marilu Torrejos. Tanga-tanga ang hype na Philstar na to. Walang matino na balita, puro peke. Pangbihira, nilipat ang EDSA sa Davao City. Philstar.com, magkano kinikita sa ganitong news? Gago! Anak ng teteng, ang tagal-tagal namin dun sa Davao. Minsan di namin nakita yung EDSA doon. Litan na, lakihan natin yung picture ha, para makita nyo. Tingnan nyo, Philstar. Ito. Philstar. Yan ha, post ng Philstar 1 hour ago. Tapos, yung picture sa EDSA. EDSA Guadalupe. Gago! Ano ba namang klaseng tangina nyo? Ang tatanga nyo, magpe-fake news na nga lang kayo, tanga-tanga pa kayo. Nakakahiya to, guys. Bubo ang putik. Hindi mo man lang pinicturean yung ano doon. Hindi mo man lang pinicturean yung pinaka-highway doon sa Davao. Kahit pa paano, maniniwala kami. Tsaka paano magkaka-traffic ng ganyan sa Davao? Paano magiging pinaka-matraffic sa buong Pilipinas ang Davao eh? 60 nga lang takbo doon. At wala namang bus lane doon. Walang MRT doon. Tanga. Gago! Bobo. Talagang ano lang, no? Talagang hayok sila sa ano, no? Hayok sila sa paninira sa mga Duterte. Hindi ko alam kung sino ang pasimuno nito, pero puta na, nakakatawa to. Davao City had worst traffic in the Philippines. Traffic Index. Gago! Philstar Global, magsarado na kayo. Di pa kayo nagkamatay. Anak ng teteng, paano nangyari to? Paano mapupunta yung EDSA sa Davao? Wala namang MRT doon. Nasa Guadalupe to eh. Gago! Tanga-tanga. Ang bobo mo naman. Yung gumawa nito siguro sabog. Siguro walang tulog. O baka nalilipasan na ng gutom. Baka hindi na pinapasahod ni Tamba. Gago! Hoy Tamba, pasahurin mo naman tong mga fake news na mga page. Sa sobrang gutom kung yung EDSA dinala sa Davao. Gago! Gago. Sira ulo. Saka nakakita, EDSA nasa Guadalupe. Tapos, sisisi mo sa Davao. Gago! Putang ina, bangag ang presidente. Bangag din yung mga Gago! alak ng teteng na yun. Paano nangyari yun? Nag-teleport? Bigla nagkaroon ng MRT tsaka EDSA sa Davao. Kailan nangyari yun? Kailan lang andun kami, di namin nakita yun. Gago! Hype na mga fake news talaga. Lulupit nyo. Ewan ko ba kung anong nakakain nitong mga to na grabe sa ka-fake newsan tong na to, tong Davao,
Itong mga page na to, anak ng teteng naman, parang ito kayo. Ito, may nakita ako ditong isa. O yan, parang ganyan kayo. Kilala nyo ba yan, guys? Sa picture, lakihan natin. Yan, kilala nyo ba yan? Ito, lalakihan natin yung picture. Kilala nyo ba yan? Grabe no, ang sisipag ng mga hayop. Pag oras ng kandidato, nagwawalis na. Pero pag nakaupo na sa mga posisyon, di mo nakilala. Hindi ka nakilala. Ito, Congressman Dan Fernandez for Gobernador, Province of Laguna. Gago! Nagwawalis, tapos, tawag dito, nag-ano ng basura. Ang pinakamalala pa dito, isusum natin ang pinakamalala po dito, saan ka po nakakita na nandyan yung bodyguard mo, yung nakasalamin, tapos yung boss mo yung pinagwawalis mo. Gago! Tingnan niyo yung guard, nasa likod. Sa kabilang picture, nandun din yung isang gwardiya niya. Magkaparehas lang na tao yan. Saan ka nakakita na yung bodyguard mo, nakabantay lang sa'yo dahil nagwawalis ka? Gago! Sira ulo, no? Grabe na yung Grabe na yung mga kandidato para manalo. Kakaiba din yung mga talent nito. Oo, talagang pang World War C na. Kakaiba na yung tawag dito, kakaiba na yung mga gawain nila. Ito, ano naman to? Ano ba ang totoo? Na-add ba yung 400 million o ni-restore ng presidente? Itong si Prasco, puro panilin lang ang inaatupag event to the point of misdeclaring of OFW travels as part of tourists. Di pa ba sisibakin to? Ano ba to? Wala akong idea dito, pero mukhang may involved na 400 million. Tiba na naman sila. Thank you, President Ferdinand Bongbong Marcos, for your support. Adding, ibig sabihin, dinagdag 400 million for promotions for the Department of Tourism to continue the momentum we have for the world to love and Philippines. Tangina. Daming pera. Daming pera ng Pilipinas, no? Pero hindi natin ramdam. Kailan kaya natin maramdam ang pera ng Pilipinas? Samantalang usapang milyon. Eto, panoorin ho natin. Walang magagawa ngayon ang COMELEC kundi ipahinto ang pag-imprintan ng mga balota kasunod ng pagpapalabas ng Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO kaugnay sa 5 aspirante na diniskwalipika ng komisyon sa 2025 elections. Kailangan baguhin ng COMELEC ang kanilang sistema at gumawa ng bagong mukha ng balota kung saan dapat maidagdag ang mga pangalan ng aspirante na nakakuha ng TRO. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. 5 na mga aspirante na diniskwalipika ng Commission on Elections sa COMELEC sa 2025 elections ang nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema. Kasunod ng TRO, ang mga pangalan ng 5 aspirante ay kailangang mailagay sa listahan ng kandidat o balota. Isa dito ay ang senatorial aspirant na si Zubair Ginto Mustafa na idineklarang nuisance candidate ng komisyon. Matatanda na noong January 6, nagsimula na mag-imprinta ang komisyon ng mga balota para sa national positions. Nasa mahigit 6 na milyon na ang na-imprinta ng mga balota sa National Printing Office. Ang lahat ng ito nasayang kasi hindi na ito magagamit sa eleksyon. Kailangang sumunod ang komisyon sa direktiba ng Korte Suprema at magpalabas ng bagong balota. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, sinuspindi na nila ang pag-iimprinta ng mga balota dahil immediately executory o kailangang agad na ipatupad ang desisyon ng Korte Suprema. Yung po mga na-imprenta, local absentee voting,
overseas voting, yung pong test ballots natin, Bangsamoro ballots po natin, at kasama na rin po nagsimula na kami sa Caraga, sa rehiyon ng Caraga. So more or less yan po yung pinahinto kaagad natin ang pag-iimprenta. At siyempre, dahil nga po babaguhin ang ballot case, kinakailangan isama yung pangalan mismo ng kandidato na kasama doon sa temporary restraining order ng Korte Suprema. Aminadong COMELEC na malaki na ang nagastos ng komisyon sa pag-iimprenta ng mga nasayang na balota para sa national. Yun na nga eh. Aminado na kayo na malaki nga yung ginastos. Biro mo naman, no, 150 million na yung ginastos dyan, tapos mababasura lang. Samantalang, tapos ang malupit pa rito, hindi man lang to binubusisi ng Senado tsaka Congress. Alam niyo kung bakit? Yung 125 million nga na confidential fund ni BP Sara, kung busisiin nila, wagas. Tapos itong 150 million na ibabasura lang ng COMELEC, hindi man lang ma-actionan. Anong klaseng ano to? Thank you na lang ba to? Una-una, pera ng taong bayan to, pera natin to. Pera natin to. Kung taon-taon o kada eleksyon may nagagastos or may nasasayang, napupunta lang sa basurahan. Kasi alam nyo, yung 6 million na balotang nasayang, sisirain yan. Sisirain po talaga yan, no? Talagang tawag dito, talagang wawasakin dapat yan, at kailangan maipakita nila sa taong bayan na wawasakin talaga nila yan. Kasi kung hindi sisirain yan, maaari pong gamitin yung balotang yan sa pangdaraya. Kaya nga masasabi natin yung 150 million na ginastos dito sa balota ng COMELEC, anak ng teteng, mapupunta lang sa basurahan. Ang laki-laki hong pera niyan. At pera ho natin yan. Hindi ho pera ng COMELEC yan. Gago! Kagaya nga nung sinabi ko sa live, nangulangot pa ako. Sorry, ang katinang ilong ko eh. Kagaya nga nung sinabi ko dun sa live ng SMNI, na naginip nga ako. Oo, baka nga gamitin yan sa pandaraya. Kasi pwede pang isa lang ulit yan. Halimbawa, ganito. Yung number ni Boss Dada sa balota is number, palagyan na natin, ako na lang, sige, hindi na si Boss Dada. Halimbawa, ito, yung number ni Pastor Apollo Sikibuloy ay number 25 sa balota. Pero babaguhin na nga eh. So sana nga hindi nga mabago yung number ni Pastor. So mag-iimprinta ulit ng balota dahil ano nga to parang susunugin nila o sisirain nila to kasi nga may mali. So ang mangyayari, halimbawa yung number ko number 10 or number 1 ganun. Alam niyo na kung sino yung number 1. Halimbawa number 1 yung number ko sa balota. Tapos hindi naman pinalitan yun ng COMELEC. At yung number naman ni Pastor pinalitan ng ibang number. Kasi nga babaguhin yung balota na gagamitin. So yung mga balota na nandun pa rin dahil hindi naman binago yung number ko, pwede gamitin yun sa pandaraya. Diba? Biruin mo 6 million no, na boto. Kaya sana COMELEC, kami po ay nananawagan na ipakita nyo ho yan sa taong bayan kung paano nyo sirain yung mga balotang yan. Kasi medyo magdududa ho kami dyan kapag sa oras na di nyo pinakita. At talagang iladlad nyo yan sa taong bayan na kung paano nyo sirain yan. Kasi kung hindi nyo ipapakita yan, alam na this. Gago! Hindi naman na kasi kami bago sa mga ganitong kasi pwede kasing gamitin talaga to sa pandaraya. Kagaya nga na sinabi ko, kung halimbawa wala na, samid na ako. Mukhang narinig ako ng COMELEC ha. Halimbawa, yung number ni Pastor, number 25. Ako number 1 sa balota. Yung number ni Pastor pinalitan. Yung number ko hindi. Dahil babaguhin nga yung balota. Diba?
hindi rin natin masusure na lahat ng number mapapalitan. Lahat ng number ng politiko ay mapapalitan. Hindi natin masusure yun. So ngayon, ako, yung number ko hindi pinalitan, tapos yung mga balotang nandyan, pwede pa rin isalpak yan, gasino bilugan yan, tapos isasalpak dyan, medyo kaduda-duda po yan. Mas maganda dyan, pag sinira yung balotang yan, ipakita sa buong Pilipinas para maniwala ho kami na talagang sinira yan. Kasi delikado ho yan. Tsaka sa susunod naman, Comelec. Ayon nga doon sa interview sa makialam nila Boss Dada sa may na-interview sila na spokesperson ng Comelec, taon-taon pala ganyan, kada election pala ganyan nangyayari. May mga nangyayaring gastos sa Comelec. Iburin mo 150 million yan, no? Diba? Laking tulong yan. Sa mga nasalanta sa bagyo, bibigyan lang ni Marcos Jr. ng 40 million. Pagdating dito sa balota, 150 million ang binabudget dito. Anak ng teteng naman. Tingnan nyo kung gaano kapangit nung kalakaran dito sa Pilipinas. Yung mga tao na walan ng bahay, pamilya, tirahan, hanap buhay, bibigyan mo ng kakaunti na pondo. Pagdating dito sa mga walang kwentang mga ang lalaki ng pondo, nasasayang pa. Diba? Ganyan kapangit yung kalakaran sa Pilipinas. Pero sana naman nasikasuhin ng Comelec to. Positions. Sa taya ni Comelec Chair Garcia, nasa 150 million pesos na ang nakastos ng komisyon. Yung pong isang balota kasi is more or less 22 pesos. Yan po yung binabayad natin sa National Printing Office. Siyempre po, may mga kasamang papel, yung ink, at siyempre napakadami po namin, daan po yung tao namin doon sa National Printing Office. Ayun naman po. Overtime namin, meron po kaming day shift, meron po kaming night shift na sinesweldohan po namin, at siyempre meron po overtime payments din. Posibleng magbabago ngayon ang numero ng balota ng ilang mga senatorial aspirant kasunod ng paglalagay sa pangalan ni Mustafa at ang pag-alis ng pangalan ni Chavit Singson na nagpahayag ng pag-atras sa pagtakbo. Letter M po kasi yung pangalan ng kandidatong nakakuha sa national position, sa senador na posisyon, and therefore pag Ito naman si Chavit Singson, yaman-yaman mo na. Buti napag-isip-isip mo yan. pinapasok po natin, pag binilang niyo po yung sa 66 na present na kandidato, Bahala ka. Kasi ang hiling namin, yung mga susunugin na balota, i-ano niya yan, itawag niyo rito, i-ano niya yan, ipakita niyo yan sa taong bayan, hindi pa pwedeng susunugin. Sasabihin niyo lang na wala na, nasunog na namin. Hindi pa pwede yun. Samantalang dito na tayo. Karma ni Romualdez dumating na. Ito, panoorin ko natin. At karma ito kay Romualdez dahil ayon mismo sa Comelec ay pinatitigil na nila ang pag-imprenta ng balota para sa 2025 national elections. Kasunod ito ng temporary restraining order na inisyu ng Korte Suprema laban sa desisyon ng Comelec na nag-disqualify sa ilang kandidato at sa hindi pagsama sa kanilang pangalan sa balota. Matatandaan natin kamakailan na tinanggal ang pangalan ng katunggali ni Romualdez sa Leyte na si Romilda Nene Bacale. Isa kaya ito sa naging dahilan upang maglabas ng TRO ang Korte Suprema. Ang malaking katanungan, may balik pa kaya ang pangalan ni Nene Bacale? Pag nagkataong maibalik ang pangalan ni Nene, lagot na. Siguradong talo na itong si Tambi. Ayon pa sa post ni June Nabines, did the Supreme Court smell something fishy? The Supreme Court is now awake. It ordered the Comelec to stop ballot printing, the reason of which is the exclusion of many legit candidates in the ballots, making it unfair. Isa pa tong Supreme Court. Kasi ang issue daw, yung issue kasi dito kay Nene Bacale is hindi daw ito lehitimong botante ng Tacloban. Sa Sampaloc, Maynila daw ito buboto. Tapos doon din daw nakarehistro. Sabi ko naman, ang dami-daming mga... Tsaka ito, hindi naman siguro tanga-tanga si Nene Bacale
na doon siya nakarehistro sa Sampaloc, Maynila, tapos doon siya tatakbo sa Tacloban. Sa Samar, di medyo malabo naman atang mangyari yun. Ngayon, kung baka mamaya dati siyang bumoboto sa Sampaloc, Maynila na ilang ngayon ay lumipat na ng Tacloban at matagal na siya doon. So, pwede na yun. Wala nang wala nang masama doon. Ang masama lang doon, baka talagang pinatanggal. Baka. Ang dito sa Supreme Court, medyo, yun nga lang, tama nga yung sinabi ni Jun Abines, medyo something fishy. Smell something fishy. Yun nga, medyo may kakaibang humalingasaw na amoy. Pero sana naman, maibalik yung pangalan ni Nini Bacale doon. Ewan ko na lang, ang hirap na kasi magsalita ngayon Ang hirap na rin kasi sa daming kandidato, bakit kay Romualdez manatuon? So, ibig sabihin, mananalo na naman si Romualdez sa Tacloban nang walang kalaban. Ganun kalupit. Pero mo sa dinami-daming tumatakbo kay Romualdez pa na tiyempo to. Parang sadya ba? Sinadya ba? O nagkataon? Parang posible naman kasi nagkataon lang to. Diba? Fraudulent and outright illegal. In the past few months, dahil English yung na yun, yung binabasa dito ni Robin, ni forward natin. Pero medyo nakakapagtaka itong nangyayari na to. Labas ng pahayag ang dating Pangulong Duterte. Ang sabi niya, I would like to thanks ka Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its member into this prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times. Not impeachment, not waste of government resources, not self-serving shame, not deserve action. We must unite. Ito na pag-usapan na natin to sa ibang sa isang vlog natin So hindi na natin to talakayin yung mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So mabalik tayo doon kay Romualdez. Sana naman may balik yung pangalan ni Nini Bacale doon kasi nakakaawa din. Hindi nakakaawa din ng Tacloban kasi para silang napag-iwanan. Sorry kasi una lahat ng dito nga sa Taguig upgraded na yung palengke. Upgraded na yung court. Pero doon sa Tacloban hanggang ngayon ganun pa rin. Baka nga mga court doon lupa pa rin. Hindi ko naman po minamalit ang Tacloban pero doon sa mga nakikita ko ng mga video na binibidyoan yung lugar ng Tacloban, baku-baku na yung daanan. Parang kasi parang hindi man lang inaalagaan yung lugar. Diba? Ewan ko tagal-tagal ng mga nakaupo mga Romualdez doon. So ito, pag-usapan na ho natin itong pinaka-main topic po natin. BP Sara, meron pa yang patibong at baon na di inilalabas. So ano kaya ito? Panoorin po natin. He went to the office of the Vice President and used that as the platform to respond to the senators. What the current VP did was not use that playbook. Hers was to directly respond. Diba? Pumunta siya sa Kongreso, nag-press con siya, talagang sinasabi niya ang kabulukan ng sistema. Meron pa yung mga patibong at baon na hindi pa nare-release, no? So kung magkagipitan, siguro ang very interesting, mag-ingat yung administrasyon kasi hindi mo alam kung kailan yan dadating. Ano ba masasabi mo dito, Prof? Kasi nga ang kanilang sinusuportahan dito sa rally na ito ay pagtutol dito nga sa impeachment. Ano sa tingin mo ang message na ipinapaabot nitong National
peace rally ng INC? Well, ang number one dyan is ayaw ng impeachment. Pero ang balita ko, itutuloy yung 3 sa House. Ang House nag-convene kanina, ngayon may plenary session sila. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa susunod na araw kasi ang pagkakasabi kanina, yung 3 naunang final na impeachment ay i-refer sa Committee on Justice. Yung pang-4 na sinusubukan nilang makakuha ng 1/3 votes, hindi nakaya yun, 6 lang daw ang pumirma at ayaw i-file ito sa araw na ito. Ang problema doon, pag re-refer mo kaagad sa justice yun, may 10 days ang speaker to refer it and then magtitingin sa form and substance and then magkakaroon ng hearings yan. Alam mo, Admar, 12 session days na lang ang Kongreso hanggang Pebrero, ika-7 ng Pebrero, mag-i-end uli ang kanilang session para sa eleksyon. So, ako, as a political strategist, napakahirap yung gagawin nila. Kasi with this outcome na pagkalaki-laki, dambuhala ang nagpakita ng galit, mahirap yung sasalungatin nila ang sentimento ng bayan na nagsasabing tigilan na ang impeachment. Doon sa nagsasabi na wag nang pag-usapan ang unity at peace, siguro dapat respeto. Tsaka pag ginawa nila yan, talagang binastos nila talaga ang buong Pilipinas. Lalong-lalo na Iglesia ni Cristo. Dahil ang Iglesia nga ni Cristo, kaya nga nag-peaceful rally yun, is tutulan yung impeachment laban kay BP Sara Duterte. So ngayon, kung talagang itutuloy nila yun, so lumalabas dito na yung ginawa at panawagan ng Iglesia ni Cristo tungkol sa impeachment nga na hinahain kay BP Sara Duterte, talagang hindi nila nirespeto yun. Sa madaling salita, talagang binastos nila ang Iglesia ni Cristo. At binastos nila ang buong Pilipinas, buong Pilipino na 32 million na bumoto kay BP Sara kung sila lang ang dapat sundin sa impeachment na yan. Okay naman sana yung impeachment kung napatunayan na magnanakaw, kung napatunayan na kung karapat dapat bang i-impeach si BP Sara, kaso hindi naman Wala, una-una, wala silang mailabas na katibayan para i-impeach si BP Sara Duterte. Diba? Wala silang katibayan na mailabas, wala silang, hindi nilang mapatunayan. At ngayon, nanawagan na nga yung mga kapatid nating mga iglesia, ano ba? Aantayin nyo pa na lumusob ang mga kapatid nating Muslim, mga tiga Visayas? Hintayin nyo ba na magkaroon pa ulit ng panibagong rally at hindi na peaceful rally ang maganap, kundi resign Marcos Jr. na? Kahit naman din ako ito kagaya ng sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kahit siya ayaw niya rin na ma-impeach si Marcos. Gusto niya nga wag lang pakialaman ng konstitusyon, ituloy mo yung tapusin mo yung termino mo at magtrabaho ka ng maayos para sa bansa, para sa bayan natin yun. So ngayon, kung ganun ang gusto nyo, bahala kayo dyan. Alalahanin nyo, pinatikim na kayo. Paalala, hindi ko minamalita ang iglesia, pero Iglesia ni Cristo pa lang ang pumunta doon. Wala pa ang mga tiga Visayas, wala pa ang tiga Mindanao, wala pa ang KOJC at wala pa ang iba't ibang relihiyon sa Pilipinas. Paano pag nagsama-sama pa yung mga yan? Bahala kayo dyan. So tuloy natin. Tuloy natin ang Iglesia ni Cristo at ang mga parallel groups na sumama dyan. Babalikan ko, ang unang rason kung bakit meron tayong National Peace Rally is National Unity Rally rather, ay dahilan sa impeachment. Sinabi ng presidente hindi niya gustong magkaroon ng impeachment and that can be very divisive at magugulo ang bansa. Yun
Yun yung rason. So para yung iba nagsasabi na nagpapabudol na naman kayo addressing to the Iglesia ni Cristo at saka yung mga sumasama, sa tingin ko nagkakamali sila dahil hindi lang naman ito pagsang-ayon sa sinabi ng Pangulo, ito rin ay pagtindig para sa bayan na tigilan na muna natin ang politika, lalong tayo papalapit na sa eleksyon, hindi ito maganda para sa taong bayan. Ang tingnan natin parati, yung nakararami at nakararami ang umattend dyan. Sobra-sobra pa nga, no? I am very shocked at the mammoth crowd na naandyan kasi talagang lumabas ang taong bayan. Hindi lang naman ito iglesia. Maraming parallel groups at maraming ordinaryong taong sumama just to register their opposition to what has been happening in the past 3.5 years. So, ako klarado ang sentimento ng taong bayan. Ngayon, mas klarado pa sa akin, kisa sa mga survey na lumalabas, talagang sinasabi nila, ayaw namin na ng politika. Ang gusto namin, umunlad ang aming personal na pamumuhay, magkaroon kami, masolbahan yung food inflation, at saka yung corruption. Opo, no? And by the way, ang pinaka-latest din ngayon, Prof. Malo, di ko alam kung nabalitaan mo, binakante na yung posisyon sa ano pala? Yes, sa APRO. Tingin mo may kaugnayan din ito? Nayanig na ba sila dito sa message na pinapakita nito ng taong bayan? Alam mo, Admar, siguro ang kailangan nating tingnan, bakit na-move from 8 to 4 p.m. yung start ng program? At binigyan ng iglesia at ng mga kasanib na pwersa ang liderato para pumarap sa taong bayan at sabihin ano ba talaga. Unfortunately, hindi niya yung ginawa. So, at ang naghaing, ang nag-motion to declare all seats, not all seats, the seat of the chairman of appropriation was the Sun. So, hindi ko alam kung peace offering yan. Kung peace offering yan, sino maglilinis ng kinalat, ng pagkakalat na ginawa sa GAA? Tandaan mo, napirmahan na yung GAA, pero wala pang naiimprenta. So, hindi ko alam kung linilinis pa, nagkakaroon ng insertion or what. Napakadelikado lahat yung ginagawa sa GAA kasi kung titingnan mo, nagalit ang tao dahil saan? Dahil sa PhilHealth, yan ang una. Pangalawa, yung na-discover nila sa unprogrammed fund, di ba? PhilHealth. Tapos, sumunod sa PhilHealth, Maharlika Fund. Sumunod sa Maharlika Fund, yung 500 billion na ipinondo sa mga congressman. Pangatlo, yung sa ano pa ba to? Sa flood control. Ang dami, sobrang dami. Kaya alam nyo, itong pabor ako dito sa sinasabi ni Professor Tikia na unang talagang inaano ng tao yung mga ginawa ng administrasyon na talagang hindi hindi ang mahirap pa dito, hindi nila ma-explain kung saan ba nang napunta yun, ganito ganyan. Samantalang sa Office of the Vice President, bulag at bingi lang yung ibang mainstream media. Pero na-explain at napakita ng Office of the Vice President kung saan nila nagagastos yung kanilang pondo. Mahirap kasi dito, hindi nga lang inilalabas ng ibang mainstream media. Kaya piling tuloy ng ibang tao, kurakot ang Office of the Vice President. Pangatlo, yung ginawa sa PDIC, ang daming ginagawa sa rason ng fiscal space na nagugulat ang taong bayan kasi ang naaapektuhan sila. So nakita rin natin, ang dami na nagsasabi, itigil na yung AKAP. Ang AKAP is now being defined as isa pa yung AKAP na yan, di ba? ang pinakamalupit pa dito, sige sabihin na nating kaso, pangit talaga
Parang sinabi, parang inuutusan kasi tayo ng administrasyon na, oy, eto, tung akap na to, suportado nito yung mga tamad na Pilipino. Huwag kayo magtrabaho kasi may akap. Huwag kayo magtrabaho dahil may akap, may ayuda na bibigyan kayo ng pera, bibigyan kayo ng ayuda. Eh hanggang saan yung ayuda na yun? Buti sana kung yung ayuda na yun is pang 1 year na. Ito napakaganda nito. Halimbawa, yung akap na yan. Bigyan ng isang pamilya ng pang 1 year nilang pang kain. Oh, so doon medyo okay pa ako doon. Pero yung bibigyan ka ng 5,000, 5 kilong bigas, 2 sardinas, 3 noodles, 2 balot na tuyo, samahan po ng konting munggo. Eh wala talagang kwenta ho yun. Pang 1,000 mo nga, ibili mo nga dyan sa palengke. Diba? Ibili mo dyan sa palengke 1,000 mo, wala na. Ngangabels ka na. Pagbalik mo, barya na lang, wala ka na pambiling gin. Gago! Oh. Tapos, ewan ko ba kung anong meron talaga na, yung iba pa, ito ba pinakamasaklap? May mga iilan na proud sa akap. Proud na proud sa ayuda. Pero ang tanong dyan, hanggang kailan yung ayuda na yan? O tingnan nyo, mayat maya ang ayuda ng gobyerno ni future Prime Minister Romualdez. Pero, mayat maya naman ang taas ng utang ng Pilipinas. Paalala po 2 years pa lang nakakaupo or magti 3 years na nakakaupo itong si Marcos Jr. Pa 3 years na. Hindi ako nagkakamali. Magkano na ho utang ng Pilipinas? Ang laki na ho. May ilan pa? 2026, 27, 28. May 3 years pa ho. Eh kung sa 3 years na yon, madagdagan pa ng triple yung utang ng Pilipinas. Dahil dyan sa ayuda na yan, hindi nga tayo. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo pag napalitan na si Marcos Jr. at kung si BP Sara man ang magiging presidente ng Pilipinas sa darating na 2028, sobrang lubog na po ang Pilipinas sa utang. Totoo po yan. Pero alam ko magagawa ng paraan ng mga Duterte yan para maibalik sa dating dating kalakaran at dating kaayusan at dating pondo ng Pilipinas. So tuloy pa natin. Equivalent to vote buying. Tapos sasabihin ng chairman ng COMELEC, yun daw ay programa ng gobyerno, basta wala daw politiko. Eh di sana alsimpati yung TARPS. Naglipa na ang TARPS to may... Isa pa yan, yung vote buying na yan. Una-una, bakit ni-rush? Bakit parang minadali yung pag-approve dyan sa AKAP na yan? Tapos sasabihin nila, hindi daw gagamitin yan sa pamumulitika. Eh, panahon ngayon, politics na. Pamumulitika ho yung panahon kung saan nyo ni-rush yan. So, nasa sa inyo na yung pera. So, paano namin hindi iisipin na hindi nyo gagamitin yan sa pamumulitika, hawak nyo na nga yung pera Paano namin, iisipin namin, magtangatangahan kami, magbulag-bulagan kami dito. Diba? Parang kalokohan naman na tayo. Siyempre, isipin namin yan, gagamitin nyo yan sa, sa pamumulitika nyo. Saan pa ba namin iisipin? Panahon ng eleksyon ngayon. Malapit na ang eleksyon. Okay, sana kung inaprubahan niyang AKAP na yan pagtapos ng eleksyon. So, hindi namin iisipin yun na nyo, na gagamitin yan sa pamumulitika nyo or pangangandidato nyo. Diba? Pero pangit pa rin yan. Ganun pa rin yan. Pangit. Ay, nako po. Pero yun, no? Kung ano man yung sinasabi ni Prof dito na panibagong
patibong at baon na hindi pa inilalabas ni BP Sara. Antabayanan po natin yan at sure po ako na ito ay isa na namang malaking pasabog na malalaman natin na matagal na palang ginagawa ng administrasyong ito. So yun, abang-abang na lang tayo kung kailan ilalabas yan ni BP Sara, no? At yun pa, meron pa yung isang video, yung video pa na sinabi niya na hawak niya. Ano kaya yun? Isa rin yung sa kinakaabangan ng mga Pilipino kung ano ba yung video na yun at kung ano pa tong patibong at baon ni BP Sara na hindi niya pa inilalabas. So abangan na lang natin yan. Siyempre, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.